favored and blessed. It means you are charito. Ibig sabihin po ng charito, blessed and highly favored in Christ. Dahil ikaw ay na kay Kristo, pinagpala ka na ng Panginoon at lubos na pinabura ng Diyos. Kaya pag nag-pray po kayo, wag na kayo mag-pray na pagpalain kayo ni Lord. Kasi pinagpala na kayo eh. Hindi ibig sabihin hindi ka na mananalangin. Mananalangin ka pa rin. Pero ang panalangin mo ngayon ay hindi na puro paghingi. No? Kaya dati ang tawag sa kanya tuloy, pengi noon eh. No? Ngayon, ang panalangin ay punong-puno ng pasalamat, pagpupuri sa dakilang Diyos. Amen? Dahil totoo yung sinabi ng inawit natin, we are favored and blessed because of the cross and the shed blood of our Lord Jesus Christ. That is why nothing is impossible with God. That you can do all things through Christ who gives you strength. Amen? Hallelujah. Do you believe that nothing is impossible with God? How many believers we have today? Can I see your hand? Amen. Purihin po ang Panginoon. Dahil maliwanag po ang sinasabi ng kanyang salita, lahat po ay posible sa mga naniniwala. Purihin ang Panginoon. Praise God. Lahat ng imposible sa tao ay posible sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Can you sense the presence of God in this place? Hallelujah. And actually, that's worth everything. Better is one day in His court than 1,000 elsewhere. Yung isang sandali, isang araw sa presensya ng Panginoon ay higit na mainam kaysa sa 1,000 araw na ginugol mo sa kung saan. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Can I pray for you? Can I pray for you? Let us pray. Father God, we just felt your presence in this place. We just want to thank you, Lord, dahil ikaw ang Panginoon, na walang imposible sa iyo. May mga sitwasyon ng aming buhay na sa tingin namin ay imposible, pero Panginoon, sa oras na ito, aming pong dinideklara at pinaniniwalaan that nothing is impossible with you. Lord, I pray for my brothers and sisters right here today. Lord, alam ko po ang kanilang mga sitwasyon, Panginoon. Alam niyo po ito, Panginoon. At alam ko po, but many of us here, Lord, we cry because we realize how good you are in our lives. Ang mga luha po na ito ay luha ng kagalakan dahil nakita po namin ang aming mga sarili na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, ngunit inibig mo, niligtas mo, pinagpala mo, Panginoon, dahil sa iyong saganang biyaya na pinagkaloob sa amin. Kaya Ama, marami pong salamat sa lahat ng mga katotohanan ito at anumang amin pong marinig na salita na nagmumula sa iyo ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at maparangalang ka sa aming mga buhay. And we bring back the glory to you alone. In Jesus' mighty name, and all God's people say, Amen, Amen. Muli malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. And today we will continue our series. Okay, ang title ng ating series, Your Next Season is Coming. Purihin ng Panginoon. And today, ito po ay part 28 na. We will talk about sa araw na ito, ang buhay ni Propeta Micah or Prophet Micah. Di po ba kayo natutuwa, mga kapatid, na halos dinaanan na natin ang halos buong libro ng lumang kasunduan at nakita natin yung mga aklat na ito at naipahayag sa atin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya makikita natin malinaw pong sinabi ng Bible na ang lumang kasunduan ay anino. Hebrews chapter 10 verse 1. At ang realidad ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan mo ang Bible, Colossians chapter 2 verses 16 to 17, yun po ang sinasabi, the reality is found in Christ. So kaya kung titingnan mo ang Biblia,
In the lens of in the lens of grace of God, nag-iiba yung perspektibo mo when you approach the Word of God. Di po ba na ngayon, everything in the Bible, na-appreciate mo because you see Jesus in every story of the Bible. Sino mang karakter na pinag-uusapan natin from the Old Testament and in the New Testament, all of this, mga kapatid, nakikita natin ang ginawa ng Diyos sa Kanya, pero mga kapatid, hindi po sila ang bida. Isa lamang ang bida, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. Purihin ang Panginoon. Now, si Prophet Micah is one of the minor prophets in the Old Testament who ministered to both Judah and Israel around 742 to 687 BC during the reigns of Jotham, Ahaz, and Hezekiah. His message boldly confronted empty religion while proclaiming the coming Messiah and God's promise of restoration. So alam naman natin yung mga propeta, no? Ng lumang kasunduan, sila po yung mensahero ng Diyos na nais iparating sa mga tao. May mensahe ang Diyos na nais niya iparating sa mga tao. And sometimes, hindi po ganun kadali pag ikaw yung napili. Tama po ba? Nare-realize nyo po kung kayo yung nandun sa posisyon ng mga, di ba ba, ang dami na nating propetang napag-aralan, ang dami ng istorya sa lumang kasunduan, mga character in the Bible. Nung tinawag sila ng Panginoon, tinitingnan nilang kanilang mga sarili na walang kakayanan, and yet, nagamit sila powerfully ng Diyos dahil sinamahan sila ng Panginoon. Always remember na pag ginamit ka ng Diyos, hindi ito patungkol sa iyo. Kahit gaano kahirap. Can you imagine si Prophet Micah, sasabihan mo yung mga tao ng laban doon sa kanilang mga ginagawa dahil ito yung mensahe ng Diyos. Kasi nung kanilang kapanahunan, nakita natin, kinompronta niya yung empty religion practice while proclaiming the coming Messiah and God's promise of restoration. And today, we will talk about two biblical things when grace moves you to see and speak from the story of Micah. Dalawang bagay po lamang. No? Yung iba medyo natuwa sa inyo for the first time. Dalawang bagay lang. Huwag kayong masyado po ring matuwa. Nasanay kayo sa tatlong bagay. At yung iba sa inyo, pagka tumatagal na si pastor ang nagpapaliwanag, medyo sumasama na itsura nyo. Pero mga kapatid, na-enjoy niyo po ba pag-usapan ng salita ng Panginoon? Sa totoo lang, nag-stay lang tayo dito for 2 hours. Sa loob ng 1 linggo, 2 oras lang tayo nag-stay dito. And again, gusto ko pong paalalahanan kayo that the time, that the moment we spent here is not wasted time. Hindi po mga sayang sandali dahil yung oras na nilalaan natin dito, meron pong eternal value. Hindi lang dito. Sa totoo nga, nakikinabang na tayo dito eh. Can you imagine without hearing the Word of God? At least once a week, pero I suggest every day of our life, we need to listen to the Word of God. But yung iba, ito nga lang, 1 linggo, di po ba, napakalaking kapakinabangan sa atin. Para ka bang, para kang nagre-recharge dito. Kasi yung buong linggo, nilobat ka ng mga sitwasyon ng buhay. And because you have Jesus Christ in your life, para kang yung commercial ng Energizer. Magpapatuloy ka sa buhay na ito kahit anuman ang sitwasyon ng buhay, anumang bagay ang magpabagsak, magpahina sa iyo, ang kalakasan ay nagmumula lamang sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So today, number one, two biblical things when grace moves you to see and speak from the story of Micah. Number one, grace opens your eyes to the reality. Ulitin ko po, grace opens your eyes
to the reality. Prophet Micah began his ministry with the clear vision of the sin and spiritual emptiness in the land. Sinabi po yan sa Micah chapter 1 verses 2 to 5 and Micah chapter 3 verses 1 to 3. So nakita po ni Propeta, malinaw na nakita ni Prophet Micah yung kasalanan, okay, ng bayan ng Israel at yung spiritual emptiness. Kaya po siya ay ginamit ng Panginoon. So Micah also saw the corruption of leaders who exploited the weak, judges who were bribed, and religion reduced to empty ritual without true righteousness. So kung titingnan po natin yung kapanahunan ni Prophet Micah, ito po yung nakita niya, yung corruptions of leaders who exploited the weak, judges who were bribed, mga hukom na nasusuhulan, and religion reduced to empty ritual without true righteousness. Kung papansinin po natin mga kapatid, parang pamilyar sa nangyayari sa kapanahunan natin ngayon. No? Hindi naman po lahat, kasi sabi dito, judges who were bribed. May mga hukom po ba na nasusuhulan? Meron, pero hindi naman po lahat. Mga leaders na corrupt. No? At ngayon nga, nakikita natin ang realidad. Ito po yung reality of life. Nakakaiyak po talaga. Hindi po ba kayo naiiyak sa sitwasyon natin ngayon? And this is the reality of life. Corruption of leaders, nakita natin, nag-aaway-away. Parang, ito po, wala po tayong magagawa. Pero, again, the grace of God, binubukas ang ating mga mata sa realidad. Mga kapatid, sa totoo, kaya nagyayari to dahil merong tunay na problema. Dapat malaman natin kung ano yung root cause ng problem. This is happening in our country. That is why, as a believer, we need to earnestly pray to God. Because I believe that God loves our country. God loves the Philippines. Amen? Hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya nga po, 2 taon mula ngayon, panalangin natin sa Panginoon. Magkakaroon na naman ng eleksyon. But always remember, our hope ay hindi po nakasaalang-alang sa mga politiko, kundi walang iba kundi sa ating Diyos. But gusto natin, kaya po kailangan tayong makibahagi. Kailangan makita kasi muna natin. Hello, nakikita niyo po ba ang realidad ng nangyayari sa ating mga bansa? Hindi tayo pwedeng maging taga-tanawan lang. No? Tanaw lang ng tanaw. No? Hindi po tayo pwedeng walang gagawin. Kaya nga, I encourage everyone, no? So, to exercise yung ating rights. Di po ba? To exercise na makibahagi tayo, bumoto naman kayo sa 2028, no? Pero hindi po tatakbo si Pastor. Pinapaalalahanan ko lang kayo at wala po ako i-endorso. Ang sinasabi ko, manalangin tayo na sa tingin natin yung tao na mailalagay sa ating bansa ay yung taong pinili ng Panginoon. Amen? Kasi sa totoo, ang problema, alam niyo po kung ang tunay na problema, sin. Because of sin. Kaya po nagkakaganito. Yung iba talaga namang, sa totoo, hindi po tayo pipili ng santo dahil wala namang santo sa kanila. No? Kaya lang nangyayari to, nakikita natin, nag-aaway-away, bibintangan. Yung iba lang kasi nagagalit kasi mas malaki yung nakurakot kaysa sa kanila. Nakakalungkot. Pero ito po ang realidad ng buhay. Kaya po, yun din ang ginawa ni Prophet Micah. So this is where grace often begins a new season. So nangyayari to, mga kapatid, dahil merong bagong gustong simulan ng Panginoon. At kung saan tayo dadalhin ng Panginoon, mas maa-appreciate natin ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Di po ba sa ating bansa, sa kalatan, sa ating mga personal na buhay? Kaya po natin mas na-appreciate kung nasaan na tayo ngayon. Dahil nakita natin yung mga sitwasyon na hindi ganong kagandahan, na akala natin wala ng pag-asa, and yet itinawid tayo ng Panginoon,
Amen? Kaya ngayon, mas nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. At nagsisimula siya ng bagong season sa buhay natin. Grace, open your eyes to the spiritual reality around you. Grace moves a person from being a silent observer to becoming a spiritually involved. Kaya sabi ko nga sa inyo, we need to be involved. Pag nakita natin to, naisip niyo na po ba yung mga mahal niyo sa buhay na walang pagkakilala sa Panginoon? Kung saan sila pupunta pag sila'y namatay? And yet, nabigyan kayo ng pagkakataon na makasalamuha sila, ni hindi nyo man lang nasabi na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa magitan ni Kristo. At naitanong sa kanila na gusto mo bang tanggapin ang kaligtasan ito? So dapat mga kapatid, makita natin ang katotohanan ito. Now, kaya pag nakita natin to, grace moves a person from being a silent observer. Hindi ka na observer lang. Kaya sabi ko na, hindi ka na taga-tayuman lang. Natayo lang ng tayo. Hindi ka na rin taga-tanawan. Natanaw lang ng tanaw. Kung gusto mo nang makibahagi sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Hallelujah. Now, Jesus, by His sacrifice, permanently removed the problem of man. Again, the problem of man, nasabi ko na sa inyo, ay walang iba kundi ang kasalanan. So, ano pong ginawa ng Panginoong Jesus? Dahil sa kanyang sakripisyo, tinanggal niya po ang problema ng tao that separates man from God, and that is the problem of sin. Kaya po, ang Panginoong Jesus lamang ang solusyon. Jesus is the only solution sa problema ng buong mundo. Dahil kaya naman nakikita natin ang lahat ng bagay na ito, the corruption, lahat ng mga problema ng buong mundong ito, ang ugat dahil ang tao ay pinanganak na makasalanan. Na kaya ka nagkakasala dahil pinanganak ka na makasalanan. Hindi ka naging makasalanan sa mga kasalanang nagagawa mo. Kaya ka nagkakasala because natural sa iyo. Mga kapatid, sinabi po ng Psalms 51, pinaglilihi ka pa lang. Pinaglilihi ka pa lang at pinanganakang makasalanan. Yan po sinasabi ng salita ng Diyos because of what Adam did. Naku po ba natin? Kaya po din na tayo nagugulat kung ba't ang tao ay nagkakasala. Dahil natural sa kanya na magkasala. Kaya nga ang solusyon sa kasalanan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa lumang kasunduan, ang kasalanan ng tao ay nawawala pag sila'y nag-aalay. Actually, natatakpan. Hindi nawawala, natatakpan pag sila'y nag-aalay ng dugo ng hayop. Yun lang ang kayang gawin ng dugo ng hayop, takpan ang kasalanan. Hanggang sa magkasala sila ulit, kailangan nila na mag-alay ng hayop, ng dugo ng hayop, para takpan ang kasalanan. Ang tawag sa Bible dyan ay atonement. In Hebrew, kapar. Ibig sabihin ng kapar, to cover. Yun lang ang kayang gawin ng dugo ng hayop. Pero mga kapatid, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi lang tinakpan ang ating mga kasalanan, kundi inalis ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Yung sinful nature, yun po yung inalis. Hello? In the inside of us, ikaw dati patay dahil sa kasalanan, nung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay muling nabuhay. Kaya ang tawag sa iyo, na born again ka na. Hindi ka nag-born again. Hello, malinaw. Ang born again, ulitin ko po, hindi po relihiyon. Sorry. Hindi po relihiyon ng born again. Kaya palagi kong nililinaw, walang pwedeng magsabi sa iyo na ikaw ay born again o ikaw hindi. No? Ako, wala po akong karapatan na parang titingnan ko dito, mukhang hindi, ito born again to, ito. Ito mukhang hindi born again. Wala po akong karapatan. Hindi nakikita sa itsura. Sana nga nakikita. Pero hindi po. Ang pagiging born again ay personal mong karanasan sa pagitan mo at ng Diyos. Kaya ang pwede lang makapagsasabi nito ay ikaw at ang Diyos.
Huwag mong hayaang husgahan ka ng ibang tao dahil sa iyong ginagawa. Dahil hindi ka dinidefine ng Bible, ng salita ng Diyos, base sa iyong ginagawa. Your identity is not based on what you do. It is based entirely on who you have. Kung sino yung nasa iyo. And Jesus is in you. You are in Christ. Iyon ang iyong tunay na identity sa harapan ng Diyos. Kaya nung tinanggap mo si Kristo, yung dating patay na espiritu yung nabuhay. Hallelujah. Hindi po ba kayo natutuwa dyan sa magandang balita na yan, mga kapatid? Hallelujah. Kasi, grabe, kasi sa totoo lang, hiwalay kay Kristo, sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. He is the only source of life. Hiwalay kay Kristo, wala kang buhay at wala kang kabuhay-buhay. Purihin ang Panginoon. Here's the only way, not one of the ways. Hello? Hindi po siya isa lang sa mga daan. Hindi rin po siya ang dating daan. Siya po ang tanging daan. He is the only way. Definite article, ibig sabihin, siya lang. Kaya nga, si Jesus mismo nagsabi, I am the way, the truth. Siya ang katotohanan. Hiwalay kay Kristo. Any so-called truth apart from Christ is a lie. Hallelujah. Because Jesus is the truth, definite article. He is not a truth. Hello, nakikita niyo po ba? He is the only way, He is the only truth, and what else? He is the life. I am the way, the truth, and the life. Life means Zoe. In Greek, means spiritual life. Yung pong ginawa ng Panginoong Jesus, yung dati mong spiritong patay, binuhay niya, binigyan ng Zoe. Hallelujah. At yung buhay na binigay sa iyo, hindi ka lang basta binuhay. It is holistic. Hello? Lahat ng parte ng buhay mo ay binayaran ng lahat ng parte ng buhay mo, lahat ng pagkukulang ay pinunuan ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya po, yung makita natin ito, maging aware tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran, especially spiritual awareness is a doorway to your assignment. Pag nakita mo yung bagay na ito, ibig sabihin, ito yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Kaya mo nakita. Nakuha po natin. What God allows you to clearly see is connected to what He is calling you to do. Kung nakita mo yung mga bagay na ito, ibig sabihin, may pinagagawa ang Panginoon sa iyo, sa buhay mo. Nakita mo yung mga kaklase mo, mga kasamahan mo sa trabaho na walang pagkakilala sa Panginoon, and yet, magkakasama kayo palaging nagla-lunch, no? Hindi mo man lang naibahagi yung magandang balita ng pagliligtas ng Panginoon. No, mga kapatid, pag nakita mo ito, ibig sabihin may pinagagawa ang Diyos sa iyo. Pagka nakita mo, nagkaroon ka ng compassion in your heart. This person, pag namatay, nawala sa kanya ang Panginoong Jesus, siya po'y mapapahamak sa impyerno ng hindi lang 1 taon, 2 taon, 10 taon. He will be there forever. Wag po tayo walang pakialam lang kasi may mga ibang tao, Pastor, okay naman ako. Ligtas naman ako, naituro naman na sa amin na yung biyaya, na pag natanggap mo, sa langit ka na pupunta, ligtas na ako. Sila, bahala na sila sa buhay nila. Mga kapatid, pagka ganito po ang kaisipan, hindi po tunay na biyaya, hindi po tunay na grasya ang natanggap natin. Disgrasya po. Kasi ang tunay na nakatanggap ng grasya, binubuksan ng Diyos ang iyong mga mata,
Nagkakaroon ka ng spiritual awareness sa mga tao. Hindi po patungkol sa relihiyon. Di ba ito yung mensahe ni Prophet Micah about a religious ritual na wala namang tunay na katwiran? Na alam natin that true righteousness can only be attained through our Lord Jesus Christ. Hindi po sa ating mga sariling katwiran. Because the Bible tells us that our righteousness is like a filthy rag in the sight of God. Yung ating katwiran, yung sa tingin natin na mga mababuting gawa na nagagawa natin, anong sabi ng Biblia? Ito daw po maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ang tunay na katwiran ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung nasa iyo si Jesus, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. At ang iyong katwiran ay hindi po pansamantala. Ito'y pangwalang hanggan. You are righteous in the sight of God. For how long? Forever. Hallelujah. Isn't it good news, church? Knowing who you are in Christ, in the sight of God. And if you are righteous in the sight of God, listen to this, God is obligated to bless you. Grabing yan. Statement yan. Hindi natin inuobliga ang Diyos. Pero ito ang kanyang salita eh. And God is binded by His word. Hindi niya pwedeng sirain ang salita niya. Pag diniklara niya na ang kanyang salita, obligado siyang gawin. Sinabi niya, lahat ng nakay Kristo, pinagpala na. Kaya sabi ko, if you are in Christ and you are righteous in the sight of God, in the Old Testament, yung ang bayan ng Diyos, pagka sila po'y nagkasala, pupunta sa altar, di po ba mag-aalay ng dugo ng hayop? So natatakpan. So pag natakpan yung kasalanan, matuwid sila sa harapan ng Diyos. Obligado ang Diyos na pagpalain sila. Kaya tuwan-tuwa sila paglabas nila. Dapat sana ganun din tayo paglabas natin ng church. Grabe, talagang nagtatatalon tayo sa tuwa dahil sa magandang balita na narinig natin. Napakarami ng bad news tayong naririnig. Araw-araw, salamat sa Panginoon sa magandang balita, sa magitan ng saganang biyaya ng ating Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Can you say amen, church? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. So at the cross, Jesus exposed the full depravity of the human condition. Sa krus ng Kalbaryo, pinakita po, we are all depraved. The depravity of man. Wala tayong magagawa. Dahil patay tayo. Hallelujah. Patay tayo dahil sa kasalanan. Mga kapatid, hindi ka hinimatay. Merong iba kasi yung explanation nila to sa theology. Kaya daw meron tayong sariling pananampalataya. Kasi hinimatay lang daw ang tao. Minsan nakakatawa, pero may mga religion na ito ang turo nila. No? We are, mga kapatid, ang tao is totally depraved. Because we are all dead. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, in-expose ng Panginoong Jesus, what is human condition because of sin, brokenness, and separation from God. The cross reveals how serious sin truly is, and grace gives us spiritual clarity. Di po ba luminaw ang lahat sa atin nung narinig natin ang mensahe ng walang kondisyong pagmamahal ng Diyos? Nung marinig natin ang mensahe ng sukdulang biyaya ng Diyos? We see spiritual clarity that sin separates man from God. And the only solution is the grace of God, none other than our Lord Jesus Christ. That is why the people around us needs to hear the message of good news, who can only be found in our Lord Jesus Christ. Because of the finished work of Christ, we look at sin through the lens of grace, redemption, and restoration. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo,
Tinitingnan po natin ngayon ang kasalanan na meron hindi na, alam niyo po, na ang lens na suot mo ay lens ng biyaya ng Panginoon. Di ba? Alam niyo yung kasi ibang mga kaisipan, yung mga attitude na holier than thou, no? Yung parang holier than thou na parang mas ano kami sa inyo, mas matuwid kami sa inyo. No? Kayo makasalanan, pero hindi. Kaya yung iba, ay ganun ang kaisipan nila, deserve nyo ang impyerno, pero kami, langit kami, dahil mas mabait kami kaysa sa inyo. Now, because of the finished work of Christ, tinitingnan natin ngayon ang bawat isang tao through the lens of grace of our Lord Jesus Christ. That all of us, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Na kung wala si Kristo, yun lang po mga kapatid, kung wala si Kristo sa kanilang buhay, they need to receive the Savior. They need to receive Jesus. One example in the Bible na gusto kong makita natin, katulad po ni Nehemiah, when he see the broken wall of Israel. No? Nung nakita niya yung bagsak na pader, nagkaroon po siya ng pakialam. Nakita niya yung realidad. Okay, so he saw the reality of broken wall of Jerusalem. Now, in the same way, Micah's awareness of the spiritual reality of the people around him became the beginning of his prophetic calling. Just like Nehemiah, di po ba? Kaya sinimulan niya, nirali niya yung tao at sinimulan niya na buuin ang bagsak na pader. At alam po natin, we know the story, kung paano sila sinamahan ng Panginoon, na talagang kumilos ang Panginoon sa kanila at natapos ang pader ng mas mabilis kaysa sa dapat na time frame nito. And grace does not ignore sin and brokenness. Always remember that. Ang biyaya ng Diyos, hindi po nito, sin is sin. Hindi po ni-ignore nito ang kasalanan. No? Hindi po ginawa ng Diyos na sinwip lang under the rug, no? Itago na lang natin yung kasalanan para okay na tayo, no? Hindi po ganoon. Ang kasalanan po natin ay binayaran ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi na lang sinabing boys will be boys, no? Usapan na lang natin. Hindi po ganoon po ang nangyari. Ang kasalanan ay binayaran. Grace does not ignore sin and brokenness. Grace awakens us to what is sinful, but not to condemn, but to offer the way to forgiveness and restoration. Hallelujah. Grace awaken us to what is sinful. Ipapakita sa iyo ng Panginoon. And once you see this, mga kapatid, talagang ito yung tunay na pagpapalaya na mararamdaman mo sa buhay mo, na ikaw ay pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan. You are dead to sin. Do not let other people condemn you. Pinalaya ka na ni Lord eh. Now, if they think na hindi pa, nasa sa kanila yon. Pero you know sa sarili mo na ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. Amen? You are dead to sin. You are no longer a sinner. Hallelujah. Hindi ka na po makasalanan. Nakuha po natin. Ano ka na sa harapan ng Diyos? Ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. And once this truth sink in your mind, ito po yung magsisimulang makita mo sa iyong buhay. Ito yung magsisimulang lakaran mo. Dahil naging tama na yung paniniwala mo. Because we believe that right believing, yung tamang paniniwala, magbubunga, will produce right living. Yung tamang paniniwala, magbubunsod to ng tamang pamumuhay. Magiging tama yung lakad mo. Magiging diretso kasi matuwid ka na sa harapan ng Diyos. Hindi ka na paliko-liko sa kung saan-saan. Hello. Napakatahimik po sa Presbyterian Church na ito. Hallelujah.
Pinapakita sa atin ng Diyos what is simple but not to condemn. Not to condemn. Please, wag po nating i-kondena yung mga taong nakapaligid sa atin. Especially yung mga kapatid natin sa Panginoon. Condemnation kills. But to offer the way to forgiveness, even sa mga tao na kilala natin na wala pa sa Panginoon. Nakuha po ba natin? Kasi wag ka na magtaka. Kasi iba parang di mo matanggap. Ba't ganito tong tao na to? Hindi po ba? Ba't kaya niyang gawin yon? Eh kung wala siya sa Panginoon, ano siya? Makasalanan. So what do sinners do? Sin. Ba't mo siya kukondenahin? Hindi mo siya kailangan kondenahin. But ang ibigay mo sa kanya, i-offer mo yung forgiveness and restoration through Jesus Christ. Alam naman po, na-explain ko na sa inyo kanina because lahat ng tao pinanganak with sinful nature. Palagi ko in example sa inyo, nagugulat ba kayo pag ang aso'y tumatahol? Nagugulat ba kayo pagka ang isda ay lumalangoy? Nag-enroll po, nakita niyo, may nakasabay na kayo sa swimming lesson, may isda nag-enroll? Wala, di po ba? Hindi siya nag-enroll sa swimming lesson. Dahil natural siyang lumalangoy dahil siya ay isda. Natural po ba sa ibon ang lumilipad? Tinatanong ko po kayo, di kayo sumasagot. Kayo po nagpapatagal ng service eh. Kung sumasagot kayo, malapit na tayo mag-closing prayer eh. Natural po ba sa ibon ang lumilipad? Nakakita na ba kayo ng ibon nag-enroll sa flying lesson? Wala, natural sa kanya. Ang aso tumatahol. Wala kayong nakitang aso na nag-enroll ng barking lesson. Nagmasteral pa in barking, no? Kaya ang cute niyang tumahol. Hindi po kasi naturalesa nila. So wag na tayong magulat kung ang tao'y nagkakasala. Hello? Nakuha natin, kaya nga ang solusyon, ino-offer natin sa magitan lang ni Kristo. Lahat ng tao, kailangan ng Panginoong Jesus upang mawala yung sinful nature. At pag yan ay nawala, unti-unti, on our soul part, binabago tayo ng Panginoon. Amen? Pero in the inside, you are totally brand new. You are perfect in the inside of you. Yung tunay na ikaw. Hello? Mga kapatid, yung tunay na ikaw dahil nasa iyo ng Panginoong Jesus. Ito po ay perpekto na sa harapan ng Diyos. Kaya pag nakita nyo ngayon, may mga verses sa Bible, just like in the book of 1 John, na sinasabi doon, yung mga anak kay Kristo, hindi na nagkakasala. Nabasa nyo na po ba yung verse 9? Ngayon, kung hindi malinaw sa iyo yung trichotomy of man, ito yung sinasabi natin, you are a spirit, you have a soul, you have a body. Okay? You live in the body. Nakuha natin, that is the trichotomy of man. Teaching po yan ng Bible. In 1 Thessalonians 5:23 to 24. So, you are triune being. Kaya pag luminaw sa ito, may kita mo na in the inside of you, yung tunay na ikaw, ito yung sinasabi ng Bible na hindi na nagkakasala. Kasi pag nabasa mo sa book of 1 John, na yung mga anak kay Kristo hindi na nagkakasala, malilito ka. Dahil alam mo sa sarili mo, ikaw na nagbabasa, nagkakasala ka. Tama po ba? Hello? So, ang tinutukoy nun ay yung tunay na ikaw, yung nasa loob. The real you, hindi na nagkakasala because it is already perfect. At yun yung dinidil ng Lord, yung nasa loob mo, your spirit, because God is Spirit. Amen? Yun yung nakikita ng Diyos sa iyo. Our soul part, ito yung ginagamit natin to deal with other people, composed of our mind, emotion, and will. Tama po ba? Kaya kayo, dinidil ko kayo ngayon sa magitan ng aking mind and emotion. Do you see my emotion? And will. Hello? Ito po ay hindi pa perfect. Ulitin ko, that real you, your spirit,
The born-again spirit, hindi na nagkakamali. Kaya ang sinasabi ng Bible, you are holy. E doon sa iba, pag narinig to, ako banal. Kinikilabutan kayo. No? Dahil tinitingnan mo yung sarili mo base sa iyong ginagawa. Pero again, God looks at you, tinitingnan ka ng Diyos, hindi base sa iyong ginagawa, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na sinampalatayanan mo, tinanggap mo. Bakit natin to pinag-aaralan? Bakit palagi ito ang ating naririnig? Dahil muli, nasabihin ko sa inyo, mahalaga kasi na makilala mo kung sino ka dahil ito magbubunsod ng pagbabago ng buhay mo. That you are no longer a sinner. Kasi pag nakita mo sarili mo makasalanan, again, what do sinners do? Sin. So if you see yourself as righteous, mga kapatid, what do righteous do? Righteous things. Nakuha po natin. Kaya po, in your soul part, hindi pa tapos si Lord. Pinuproseso pa. Hanggang kailan matatapos ang proseso? Until we see Jesus face to face. Sa soul part mo. Kaya pag malino sa ito, walang kondemnasyon. Gamit nating lens. No? Kukunti kaming may gamit ng lens dito. Ang gamit nating lens is the lens of the cross of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Your soul part is still in the process, pero magandang balita, nagsimula na ang Panginoon. Hindi nyo lang napapansin, pero meron nang nabago sa atin. Yung bilis at bagal ng pagbabago sa ating kaluluwa ay nakadepende sa kung gaano karaming salita ng Diyos ang ating naririnig. Kasi the only tool that this mind can be changed, this is the anchor of the soul. Ito po ang angkla ng kaluluwa. Kaya mahalaga yung mga panahon na tulad nito na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Dahil ito nagpapabago ng ating buhay. Kasi yung bilis at haba at tagal ng pagbabago ng ating kaluluwa nakadepende sa kung gaano natin dalas naririnig ang salita ng Diyos. Not only hear, but to believe it. Kasi ang dami nga nating naririnig, wala namang revelasyon sa atin, na nawawalan ng desisyon ng tunay na pagbabago. Kasi once na ni-reveal sa'yo ng Lord, that is the real change. Hello mga kapatid, pag na-reveal sa'yo ng Lord sa iyong isipan, I'm talking about now, kasi wala na tayong issue sa spirit part. Tama po ba? Are you convinced that wala na tayong issue sa ating spirit part? The real us. Yung tunay na tayo. Walang issue dyan. Ang issue ngayon nung sa side ng ating soul, sa ating kaluluwa, sinasanctify pa yan. Okay? In your spirit, you are already regenerated. Okay? Regeneration ang tawag, ang nangyari. Sa yung soul, sinasanctify pa. Sanctification. Hindi pa tapos. Okay? Ang yung body, papalitan, ang tawag glorification. So malinaw. At least, yung mga katotohanan na yan from the Word of God. In our spirit, what happened? Regeneration. Okay? In our soul part, sanctification. Okay? Sa ating body, glorification. Okay? Medyo may kembut ng konti sa dulo para natatandaan nyo. So ano ibig sabihin? Sa ating spiritu, we are perfect, righteous, and holy in the sight of God. In our spirit, not yet, but in the process. Until when? Until we see Jesus face to face. Nakuha po natin. So this is a lifelong process. Pero magandang balita, nagsimula na ang Diyos. At sigurado pag ang Diyos ang nagsimula, siguradong tatapusin niya. Amen? Kaya mapapansin nyo, may mga nababago. Little by little. Huwag lang masyadong mas mataas pang standard natin sa Diyos. Please, gamitin natin ang lens ng biyaya ng Panginoon.
Tingnan natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi iba, especially yung mga churches na meron kaisipan na holier than thou. Ito ba Kristiyano? Alam mo yung nanghuhusga agad? Christian ba yan? Eh, part pa yan ng worship team ah. O yan ba pastor nyo? Ano yung mga pastor ba yan? Nanghuhusga agad? May kanya-kanya tayong kahinaan. Pwede nyo kahinaan ko, hindi nyo kahinaan. Pwede nyo kahinaan nyo. Now, we're not making excuses. I am saying that God is not done with us yet. Di po ba? Kasi yung iba masyado mapangundi na. Eh, yung ginagawa niyang kasalanan, no? Hindi ko naman ginagawa. Hindi mo nasabi yung ginagawa mo, hindi rin naman niya nagagawa. Ano ka natin? So, in our body, God is going to change this body into a glorified body. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, doon sa iba, yun na lang talagang inaasahan. No? Pero at least may pag-asa pa rin. No? Huwag kayong mag-alala. Darating po yung panahon na yan. At alam ko po, malapit na. Malapit na dumating ang ating Panginoon. Now, because of Christ's finished work, we no longer confront sin and brokenness from a place of self-righteousness. Look at this, but from a place of redemptive love. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, nag-iiba na yung approach mo sa pag-confront ng sin and brokenness. Ito pa, hindi na sa magitan ng from self-righteousness na mas mabait ako kaysa kanila, mas mabuti ako kaysa kanila, but from a place of redemptive love. Now, the goal is not judgment, but healing, repentance, and restoration through grace. Nothing but grace, grace plus nothing, grace, all the way. Because that is the only solution, our Lord Jesus Christ. Micah himself balanced warning with hope, even while confronting sin and corruption. He later proclaims the hope of God's restoration through the coming Messiah. Look at this. This is the first mention ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y hula na naganap 2,000 years ago doon sa sabsaban ng Bethlehem. Pero in the book of Micah, hinula na niya. Sabi niya dito, but you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come from me one who will be ruler over Israel, whose origins are of old, from ancient times. Ito po yung unang hula na sa Bethlehem ipapanganak ang tagapagligtas. Who is this? Jesus. Sabi ni Prophet Micah, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ibig sabihin, Jesus the Messiah. Jesus the Savior. Now, this is the nature of grace. It tells you the truth about the gravity of sin, but never leaves you without grace and hope. Ito po yung kagandahan. Pinapakita sa atin kung gaano kabigat ang kasalanan. Pero hindi po natatapos doon. Pero pinapakita din sa atin na tayo po'y merong pag-asa dahil sa biyaya ng Diyos. Now, one classic example is from the book of John chapter 8, when this woman is caught in the act of adultery. Ang babaeng ito'y nahuli sa akto ng pangangalo niya. No? Nabidyohan. Nag-viral. Oh. Yan ang depravity of man eh. Hindi na tayo magugulat, di po ba? Even in our present time, na talagang nakikita natin yung depravity of man. Now, itong babaeng ito, nahuli sa akto ng pangangalo niya, at yung mga taong ginawa, dinala sa harapan ng Panginoong Jesus,
upang itrap ang Panginoong Jesus because ang Panginoong Jesus ay nagtuturo ng pag-ibig, ng restoration, ng pagliligtas. At itong mga tao ay itong babaeng ito na nahuli sa akto ng pangalo niya. At naisip ko lang, bakit yung babae lang ang hinarap nila kay Jesus? Dahil ang alam ko, ang adultery, it takes two to commit it. Tama? Iniisip ko lang, ba't wala yung lalaki? Ah. So maybe, sa akin lang din, may iba dito kung ano man ang comment. Sa akin siguro, baka isa doon sa Pariseo. Akin lang din yun, no? Hindi, kasi ba't di sinama eh? Anyway. Pero the message of this story, yung babae, nahuli sa akto, at sabi ng mga tao, ang sabi ng batas ni Moises, ang ganitong kasalanan, ang parusa ay dapat batuhin hanggang mamatay. So tinanong nila ang Panginoong Jesus, no? Ano ang masasabi mo? So hinuhuli nila ang Panginoong Jesus. Kasi parang lose-lose situation si Lord, di po ba? In this situation. Nakuha po natin, pag sinabi ng Panginoong Jesus, huwag niyong batuhin, may bibintang sa kanila yung mga tao. Ang taong ito, nilalabag ang kautusan ni Moises. Ang parusa noon, kamatayan. So siya ang susunod na babatuhin. Tama pag sinabi niyang huwag batuhin ng babaeng ito. Na kung sasabihin naman niyang batuhin niyo, yung mga taong nakapaligid sa kanya, magtataka. Akala ko ba ang taong ito ang mensahe, pag-ibig, pagliligtas. Nakuha po natin sitwasyon ng Panginoong Jesus. Parang walang, tandaan niyo po, hindi po pinatigil ng Panginoong Jesus ang pagbato. Hindi niya sinabing huwag niyong batuhin. No? Ang sinabi ng Panginoong Jesus, di po, yumuko siya, lumuhod siya, at may sinulat siya sa lupa. Hindi naman sinabi ng Bible kung ano yung sinulat niya. No? Pero in a sense, he's just telling that itong kamay na to ang sumulat ng kautusan na nasulat sa bato. Tapos parang gagamitin nyo para sa akin. At nung tumayo siya, sabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato sa babaeng ito. No? At alam natin yung istorya. Lahat ay nag-aalisan. At tinanong ng Panginoong Jesus ang babae, wala na bang nag-akusa sa iyo? Wala na bang naghusga sa iyo? Sabi ng babae, wala po, Panginoon. At anong sabi ng Panginoong Jesus? Neither do I condemn you. Go and sin no more. At ang babaeng ito, binigyan ng Panginoon ng regalo, the gift of no condemnation. Hallelujah. At ang babaeng ito, hindi na muling natagpuan sa ermita. No? Hindi na po. Ito po ang babae na nagbuhos ng mamahaling pabango sa ating Panginoong Jesus, na binasa ng kanyang luha ang panampa, customary, Jewish custom, no? Binasa ng kanyang luha ang panang Panginoon at pinunasan ng kanyang buhok na hindi ginawa ng mga relihiyosong naroon sa bahay. Ganun ang nagagawa ng biyaya ng Panginoon. Na baliwala na sa kanya yung halaga. Mapaglingkuran lang niya ang Panginoon. Di ba yung mga nakapaligid doon sa bahay ni Simon na Pariseo? Sabi nila, nagbulungan. Sinayang yung pabango. Gaano kamahal yung pabango? 1 taong sweldo. Grabe kamahal, pero dun sa nag-alay, baliwala sa kanya yung halaga nito. Dahil malinaw sa kanya kung gaano kalaking kasalanan ang napatawad sa kanya. Kaya mas malaking pagmamahal ang kanya sinusukli sa Panginoon. Ito rin ang babae, ito rin ang tanging babae na naiwan sa paanan ng krus ng ating Panginoon. At ito rin ang kauna-unahang babae na ang Panginoong Jesus ay nang muling nabuhay. Mga kapatid, yun ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa tao. Sabi ng Panginoong Jesus, siya po'y may karapatang humusga. Tama po ba? Dahil siya ang walang kasalanan. Pero hindi niya hinusgahan ng babae. Sabi niya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Siguro sa relihiyon, kung ito ang relihiyoso nagsabi nito, ganito ang sasabihin nila. Wag ka nang magkasala.
then di ka namin kukondinahin. Di po ba? Ang relihiyon yung nasasabihin, hindi ka namin kukundinahin. Pero wag ka nang magkasala. Pag nagkasala ka ulit, kukundinahin ka namin. May kondisyon. Tama po ba? Ito ang relihiyon. Pero, kaya ang mensahe nila, katanggap-tanggap ka sa Panginoon pagka hindi ka na nagkasala. Pero pag nagkasala ka ulit, galit ulit sa'yo si Lord. No? Mga kapatid, hindi ito ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Ang mensahe, ano po ang sabi? Binigyan niya yung regalo ng walang kondemnasyon. And always remember, Romans chapter 8, verse 1, dahil ikaw ay na kay Kristo, no more condemnation. Amen? To those in Christ, God will never ever condemn you anymore. Because at the cross, sinipsip ng dugo ang katawan ng Panginoong Jesus ang lahat ng kasalanan natin. That is why wala na pong i-condemn. Because all of our sins are totally and eternally forgiven. Hallelujah. Now, in practical life, this means allowing grace to open your eyes to see the realities around you because God is preparing you to respond. Grace is opening your eyes to the wounded relationship that needs healing. Alam niyo po, kaya po may mga pagkakataon that sometimes we tend to question God. May mga pangit na sitwasyon tayong pinagdaanan, tinatanong natin ng Diyos, bakit ako? No? Medyo nagbo-walling pa tayo noon nung tinatanong natin. No? Medyo nagbo-walling ka, no? Medyo pababa ka ng pababa. Lord, bakit ako? Bakit ngayon pa? No? But always remember, inallow to ng Lord for you to be a blessing to others. Alam niyo po, sometimes you go through a broken relationship. Why? Dahil napagtripan ka ba ni Lord? Dahil ba? Mga kapatid, sometimes you don't understand. Pero merong plano ang Diyos. To heal what needs healing. Gagamitin ka ng Panginoon. Believers who need encouragement. Di po ba? May mga pagkakataon na sitwasyon mo na parang nawalan ka na ng pag-asa. Tinatanong mo noon sa Lord, bakit mo pinagdaanan yon? Kaya pala, gagamitin ka ng Panginoon sa mga tao, most especially sa mga kapatid mo sa pananampalataya na nangangailangan ng encouragement. And people who needs the gospel of grace around the world. Binubuksan ng Diyos ang ating mga isipan upang makita, ang ating mga mata upang makita natin ito. What God is allowing you to clearly see is connected to your next season. So do not ignore what grace is showing you. The reality you are awakened to is the very place where God will use you. So that's number one. Grace opens your eyes to the reality. Number two, grace opens your mouth to speak hope. Not only God opens your eyes to the reality, but also grace opens your mouth to speak hope. Micah's message did not end with judgment. Though he confronted corruption and empty religion, his prophecy moved into hope of the coming Messiah. Look at the verse again. Micah chapter 5, verse 2. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Micah 7:19 also says, you will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and what? And hurl all our iniquities into the depths of the sea. Ito po yung hula ni Propeta Micah sa mangyayari sa hinaharap. Tayo po, tinitingnan natin yung nangyayari doon sa nakalipas. Nakuha po ba natin?
Ito pong mensahe, ano sabi niya, you will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot. Lahat ng kasalanan natin ilalagay sa paanan ng ating Panginoon and hurl all our iniquities into the depths of the sea. At lahat ng ating kasalanan ay ibabaon na sa malalim na pusod ng dagat. Hallelujah! Kaya sa harapan ng Diyos, ito yung solusyon. Sila, Prophet Micah, nakatingin sila sa solusyon. Tayo, tinitingnan natin yung nangyaring solusyon. Amen? This is the only hope that we have. The sacrifice of our Lord Jesus Christ, that all our sins, lahat ng ating kasalanan ay itinapon na sa pusod ng dagat. Hallelujah. At naglagay ang Diyos ng karatula, no fishing allowed. Kasi yung iba parang nangingisda pa ulit. Pilit binabalik-balik. No? Mga kapatid, always remember that this is one of the clearest Old Testament pictures of the finished work of Christ that Micah saw prophetically. We know fully through the cross. Nakita nila sa hinaharap, pero tayo, we know fully through the cross. Kaya nasa mas mainam tayong kalalagayan. At Calvary, Christ bore our sins. And through His finished work, God has truly dealt with them once and for all. Again, in the Old Testament, ano pong ginagawa ng mga tao? Naghahandog ng dugo ng hayop paulit-ulit. Kasi ang kasalanan natatakpan lang pansamantala. Depende sa kung mas matagal kang magkasala, kaya tawag nung iba pansamantagal, no? Pero hindi po magpawalang hanggan, hindi po magpakailanman. Si Tita Mel ba yung magpakailanman? Nakuha po natin? Ang ginawa ng Panginoong Jesus, God has truly dealt with them once and for all. Minsan at magpawalang hanggan. Look at the verse. Look at the verse. Hebrews 10:14. Ano pong sinasabi ng verse? For by one sacrifice, kaninong sakripisyo ito? Yung pong sagot na parang hindi pa gutom. Kanino pong sakripisyo ito? Ayo. Mubulong pa ibe. For by one sacrifice, what happened sa sakripisyo ni Kristo? He has made perfect for how long? Forever those who are being made holy. That is who you are in the sight of God. Look at what happened. Kaya sabi ko sa inyo, you are made perfect. The real you. Because you are in Christ. You are perfect. For how long? Forever. And those who are being made holy. At ikaw ay banal forever. Can we declare this? In Christ, I am completely forgiven. Do you believe that, church? That you are completely forgiven because of our Lord Jesus Christ. Wala pong hindi nasama. Lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Diyos dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Not an iota of sin was left in us because we are in Christ. Hallelujah. Look at another verse, Hebrews 10:17. What this verse means. Then he adds, dinagdagan pa, baka hindi pa raw kayo kontento eh. No? Then he adds, hallelujah. No? Their sins and lawless acts I will remember no more. What a beautiful message from God. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Hindi na po naaalala ng Diyos ang ating mga kasalanan.
Hindi ka na parurusahan ng Diyos sa mga nagawa mong kasalanan. Dahil pagka ginawa ng Diyos yon, babaliwalain niya ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Now, yung ginagawa mong kasalanan, hindi ka na parurusahan ng Diyos. Pero if you continue to sin, pinarurusahan mong sarili mo. Malinaw? Pinarurusahan mong sarili mo. Sinasaktan mong sarili mo, sinasaktan mo yung mga mahal mo sa buhay na nagmamahal sa iyo. So malinaw po sa atin yung mga katotohanan iyan. But the Bible tells us their sins and their lawless acts I will remember no more. Hindi na inaalala ng Diyos. At hindi ka na parurusahan ng Diyos. Hindi na galit ang Diyos sa iyo. Maybe yung ibang tao galit sa iyo. Siguro yung asawa mo galit sa iyo. No? O yung pastor mo, baka malamang galit sa iyo. Pero ang magandang balita, ang Diyos hindi na galit sa atin. Amen. In practical life, this means that when you speak into broken situations, whether in marriage, family, personal relationship, or ministry, you must carry both truth and hope. Sometimes, nawawalan ng pag-asa. Pero salamat dahil si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Speak honestly about what needs correction, but always put people to the all-sufficiency of grace, to the finished work of Christ. Kailangan po yung correction. But ilagay po natin na sapat at ipaalala sa mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na sapat ang kanyang biyaya sa bawat isa. Through the finished work of Christ, there is nothing in your life that grace cannot handle. Wala pong bagay sa ating mga buhay na hindi kayang hawakan ng biyaya ng Diyos. So that's number 2. Grace opens your mouth to speak hope. And of course, we go to our life application. Number 1, life application, see the reality of life through the lens of grace. Ulitin ko po, see the reality of life through the lens of grace. Like Micah, allow grace to open your eyes to the realities of life, the pain, injustice, the brokenness, and spiritual drift around you. Tama po ba yan ang realidad ng buhay? Hindi po natin pwedeng itanggi, no, ang realidad ng buhay. Sa buhay na ito, masasaktan ka. May mga taong makakasakit sa iyo, sinasadya man o hindi. Pero inaalaw ito ng biyaya ng Diyos na makita natin, dahil makita natin na lahat ng ito ay kayang hawakan ng biyaya ng Diyos. Na lahat ng ito ay may plano ang Diyos sa atin. We see injustice, so even brokenness, and spiritual drift. No? Yung mga parang nangyayari po talaga yan sa buhay. Especially, kaya nga even in the ministry, dapat yung mga pastor makita to. May mga talagang, kasi minsan, siyempre, ang pastor, gusto niya yung mga miyembro niya, palagi niyang nakikita. No? Kaya ang trabaho ni pastor, pag di kayo nakikita, pinapakamusta kayo o kinukumusta kayo. No? Kaya iba, ninenervous na. Alam na nila pagka sinabi ko, kumusta? Kumusta anak? No? May nakahanda na agad dahilan. Pero naiintindihan naman ni pastor. No? Kasi inaalaw to ng Lord na makita natin. At tayo rin naman sa ating mga personal na buhay, nakikita natin ang realidad na kailangan natin ang mga pagtitipon na tulad nito. And grace does not make us blind to what is wrong. But grace gives us the clarity to see what God sees. Not to condemn, but to become an instrument of His restoration and hope. Upang magamit tayo na instrumento ng pagpapanumbalik at pag-asa ng Diyos sa lahat ng tao. Na makita natin na sa buhay na ito, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. So, sa buhay na ito, palagi tayong mayroong pag-asa. So that's number 1. See the reality of life through the lens of grace. Then number 2,
Number two, speak hope amidst hopelessness. Speak hope amidst hopelessness. Like Micah, do not stop at warning alone. Let grace open your mouth to speak hope even in the darkest situation. When everything around you seems broken and hopeless, remember that Micah pointed to the coming Messiah as the only hope. Also mga kapatid, in this life, gusto ko po kayong ituro sa isa lang pag-asa, sa tanging solusyon, sa tanging pag-asa. Walang iba kundi sa finished work of our Lord Jesus Christ. The message of the cross, sinabi po ni Apostol Pablo, the gospel of grace. Ito po yung tanging pag-asa sa bawat isa sa atin, sa bawat tao, sa ating lipunan, sa ating bansa. Ang Panginoong Hesus lamang ang ating pag-asa. Again, let's look at the verse again. But you, Bethlehem, Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. In the same manner, we do likewise. Christ is and still the only sure hope for every broken life. Because of Christ's finished work at the cross, He has become our living hope. Now, can we say this all together? 1, 2, 3, go. Jesus is my living hope. Minsan pa. Jesus is my living hope. For the last time. Jesus is my living hope. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Jesus lamang ang ating buhay na pag-asa. So that's life application. See the reality of life through the lens of grace and speak hope against hopelessness. And our big idea, in Christ, my next season is coming. Let us pray. Father God, again, we just want to thank you, Lord, for your word today. Salamat po, Panginoon, na palagi mo kaming kinakausap ng iyong salita. Lahat po sa amin, Panginoon, ay nangangailangan nito. Lahat po kami may pagkukulang. Lahat po kami ay may yugto sa aming mga buhay na nawawalan ng pag-asa. But thank you for reminding us that Jesus is our living hope. Salamat din po, Panginoon, na makita namin at binubuksan mo ang aming mga espiritual na mata sa realidad ng buhay, Panginoon. Ng mga tao ay nangangailangan ng kaligtasan sa magitan mo. Lord, we pray for our country. We pray for those people around us, Lord. We pray, Lord, sa mga mahal namin sa buhay na nangangailangan sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na may magandang plano ka sa kanilang mga buhay. And gayon din, Ama, sa mga anak mo na narito, sa mga pamilya, Panginoon, sa mga broken relationship, sa mga nakaranas ng pain, Panginoon. Lord, I ask you, Panginoon, to intervene in their situation, Panginoon. Kayo po yung pumagitna, Panginoon. At hawakan niyo po ang aming mga puso, Panginoon. At patuloy na pinagkakatiwala ko sa iyo, mga anak mo. At alam ko, Panginoon, na may maganda kang plano sa bawat isa sa amin. At alam po namin, ito po yung masusunod at mangyayari sa aming mga buhay. Dahil ikaw po ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, Ama, at binabalik namin sa iyo lahat ng kapurian. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus, lahat po magsabi ng Amen and Amen. Palakpak na malakas sa ating Panginoon. Hallelujah. Gawin po natin ang ating banal na hapunan. Thank you. Thank you.
ka ay nabigyan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, kung lahat ay meron na ng tinapay at ng juice, itaas po natin ang tinapay. Ating pong panalangin sa Panginoon. Muli, Ama, nasa aming pong mga kamay ang tangi at pinakamakapangyarihang simbolo ng bugbog na katawan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming pong dinideklara sa oras na ito, na habang ang ostyang ito'y natutunaw sa aming mga bibig, inayos mo na po, hindi ayos sa aming katawan. Salamat po, Ama, kami po nagpapasalamat sa kagalingan na pinagkaloob mo sa amin. Gayun din, Ama, amin pong dinadalangin ang mga mahal namin sa buhay na may mga sakit at karamdaman. Dinideklara namin ang kagalingan. We declare life. We speak life, Lord. We speak healing to their body in the name of Jesus. Salamat po, Ama, sa oras na ito. We bring back the glory to you alone in Jesus' name. Amen. Let us partake the bread. Tas po natin ang juice. Ngayon din naman, Ama, marami pong salamat sa iyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Nasa amin pong mga kamay ang Diyos na ito na tangi at pinakamakapangyarihang simbolo ng iyong dugo na tumigis sa krus. At Ama, dinideklara namin sa oras na ito na lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Kami po ay ligtas na dahil sa sakripisyo ng aming Panginoong Hesus. At amin din pong sinasama sa aming panalangin ang mga mahal namin sa buhay na wala pang kaligtasan, Panginoon. Alam ko po, Ama, na nais mo silang maligtas. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin upang magsilbing pagpapala at maging daan ng kaligtasan para sa kanila at sa mga iba pang tao na nakapaligid sa amin. Dinideklara namin, Panginoon, sa oras na ito na lahat ng aming mga kasalanan ay pinatawad mo na at hindi ka na galit sa amin, Panginoon. We are accepted in the beloved because of the finished work of our Lord Jesus Christ. We bring back the glory to you alone. In Jesus' name, amen. Let us partake the juice. Muli tayong manalangin. Ama, sa iyo po namin binabalik muli ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kadakilaan sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, yung mga wala pa pong sobre, may mga sobre po tayo sa ating upuan. Bago po natin kolektahin ang ating fights and offering, hinihan po natin si Sister Ine na pangunahan tayo sa panalangin. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na lahat-lahat ay binigay niyo na po sa amin. Dahil po po na Panginoon para sa aming mga kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapalang nararanasan ng bawat isa. Kung kaya po kami nakakapagpapalang sa inyo ng aming kaloob. Panginoon, nawa po ang lahat ng ito'y nagagamit po namin sa kaluguran niyo, Panginoon, at maging pagpapala po sa iba. Kaya po ang mataas na papulit at sabat pasasalamat ay binabalik po namin sa inyong maraming pangalan. In Jesus' mighty name, Amen.